so. Paano kung sabihin ko sa'yo na lahat ng galaw ng pera ng isang negosyo ay may pangalan sa accounting? I think some of you guys wondering if totoo ba yun. So for this one, let me show you gamit lang ang kwento ng isang bakery. By the way, hello everyone! Welcome sa aking channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang basic accounting terminologies. Pero don't worry, hindi ito yung boring na definition lang na parang binabasa sa libro. Dahil sa pamamagitan ng kwento, ipapakita ko sa inyo kung paano talaga nag-work ang accounting sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay pinamagatang ang bakery business ni Alex. At habang sinusundan natin ang journey niya bilang isang negosyante, sabay-sabay nating intindihin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng capital, proprietor, assets, purchases, sales, creditor, debtor, at transaction. Kung ready na kayo matuto ng simple, malinaw at may kwento, simulan na natin. Let's go! Kilalanin natin si Alex. Si Alex ay nagdesisyon na magtayo ng bakery business. Si Alex mismo ang may-ari ng negosyo dahil siya lang ang owner at walang kasosyo, siya ay tinatawag na proprietor. Para makapagsimula, nagpasok si Alex ng sariling pera sa kanyang bakery business. Ang perang iyon na galing mismo sa owner at ipinuhunan sa negosyo ay tinatawag na kapital. Dahil bakery ang negosyo, bumili si Alex ng oven sa mall. Ang oven ay gagamitin niya pang matagalan, hindi lang isang beses. Kaya ang oven ay isang asset at dahil long term ang gamit nito, ito ay fixed asset. Para makagawa ng tinapay, kailangan ni Alex ng flour, sugar, butter at iba pang ingredients. Ang mga ito ay tinatawag na goods. Tuwing bumibili si Alex ng goods o mga ingredients para sa kanyang bakery, ang tawag dito ay purchases. Matapos makagawa ng tinapay at cake, ibinenta ni Alex ang mga ito sa customers. Ang perang kinikita ng negosyo mula sa pagbebenta ay tinatawag na sales. Isang araw, bumili si Alex ng ingredients pero hindi muna siya nagbayad. Utang muna niya ito sa supplier. Ang supplier na pinagkakautangan ng negosyo ay tinatawag na creditor. Sa kabilang banda, may customer naman si Alex na bumili ng cake. Pero ayon dito, mababayaran lamang niya ito next week. Ang customer na may utang sa negosyo ay tinatawag na debtor. Natapos ang araw ni Alex nang may ngiti sa mga labi. Walang halong pagsisisi na nagtayo siya ng isang bakery business. Napagtanto ni Alex na lahat ng nangyayaring may kinalaman sa pera ng negosyo, pagpasok man o paglabas ng pera ay tinatawag na transaction. Halimbawa na lamang dito ay nung nagpasok siya ng kanyang kapital upang makapag-umpisa ng negosyo at ang pagbili niya ng fixed asset tulad ng oven at ang pagbili din niya ng mga ingredients na gagamitin niya sa paggawa ng kanyang tinapay at ang pagbebenta ng tinapay, lahat yan ay transactions.
What's the best in the channel right now?